Ikatlong Lunes from the bomb incident. Maaga daw nadaan ang lumang Hilux ni Benedict sa kalyeng iyon nagmula kila Anding. Kwento iyon sa kanya ni Aling Simang, ang may-ari ng pinakamabentang grocery store sa kanila. Naisuriin ang reaksyon ni Karen. May ibig itong patukuyin. Mukhang dyan na kila Anding inaabot ng umaga yun ah. Dagdag pa ng malisyosong Ali. Ayaw na ayaw ni Karen na nauubusan ng stock ng grocery sa bahay dahil sa mga ganitong dahilan. Ba't kasi doon pa niya naisipang bumili ng sabong panlaban ni Daday? Ngayon pa man ay walang napalang scoop ang Ali sa kanya. She is neutral. Masyado nang napapagod si Karen sa issue na to. Kaya kahit na malaki kumpara sa dati ang expenses sa bukirin nila na inilatag ni Tata Ingo habang nagtutuusan sila ng mga oras na iyon sa labas ng kubo, hindi niya nagawang mag-react. Wala pa din ang amilyara, anang matanda. Tinanguan lang ito ni Karen. Nais nang mapag-isa. Siguradong magtatanong din ni si Achilles. Ako na ba ang magpapaliwanag o ikaw? Pumatlang si Tata Ingo sa pagtayo. Mukhang nag-aalinlangan sa kakayahan niyang ma-recall lahat ang sinabi nito. The old man knew she did not pay so much attention. Mukhang marami ding nasasagap na chismis ang asawa ni ring si Tata Ingo na si Aling Sasa. Kung dito kaya siya magtanong tungkol sa katapatan ni Benedict, may ibigay kaya ang kuro-kuro ang matanda? Babanggitin ko na lang ho kay kuya. Sagot na lang ni Karen. Sa bagay, kahit kay Benedict mismo niya siya sa atin, anong estado nila? Anong kapalaran nila? Masasagot lang nito ang kasalukuyan. Iyong mga oras na magkaharap sila. Alam ni Karen na si Benedict mismo ay lito, hindi tiyak. Bakit napakahirap hagilapin ang katotohanan sa kanila? O siya, itatabi ko na lang ring listahan ko. Mainam na isinasama mo tong si Frances. Sumisipag ang mga kadalagahan. Iiwan na siya ng matanda. Handa na siyang mag-isip-isip muna nang bigla siyang mapalingon sa tinutukoy nito. Abot tenga ang ngiti ni Abelarda as usual. Buti pa to, walang ganong problema sa buhay. Papalapit na ito sa kubo kasama si Frances. Sinalubong niya ng tingin ng kaibigan sa paraang hindi matatamaan ng line of vision niya si Frances. Nauna na niyang nasulyapan ng mabilis ito kanina. It's the first time she sees him wearing a darker tops. Napansin niya kasi it made him look even better in a different shade. Ang dali siguro ng buhay kung kagaya nito ay simpleng lalaki lang si Benedict at walang problema sa ibang mga babae. She remembered the light strokes of Francis's lips last night. Nasapo na naman niya ang noo. The memory of that night used to get into her mind and would disturb her sanity. Aga mong problemado? Ani Daday nang sumadsad sa bakuran ng kubo. May mabilis na naman siyang pahagip ng tingin kay Frances nang mag-angat si Karen ng paningin. Automatic na ba iyon? Parang may ibang gobyerno nang sinusunod ang mga senses niya whenever this guy is around. Naiwan na ito ni Daday sa likod. Paano'y naharang na ni Shane? Hinahayaan lang ni Tata Ingo ang kapusukan ng anak. Ba't sinama mo siya? Nilingon ni Daday ang binatilyong may kaulayaw na sa likod. Nagkakangitian na ito at nung anak ni Tata Ingo. Anong masama? Naunang nilapitan ni Daday ang mga magkakapatong na sako sa isa pang misitang naroon. Namili, naghanap sa ilalim pa nung medyo bago at walang butas. Ginagamit iyon ng mga nag-harvest ng munggo. Nauna nang natamnan nito yung pwesto na pinakaunang nagiik na palayan. Alternatibang munggo hanggang bago umulan at makapag-araro. Hindi matitiwangwang lang basta ang lupa. Hindi naman siya sanay sa mga trabaho dito. Tugtong ni Karen. Huwag mo masyadong higpitan, baka mabato yan sa bahay. Nakahugot na si Daday ng 2 sako. Saka nilapitan si Karen. Dumampot ng putong puti na dala ni Tata Ingo, nakapatong sa mesang gawa sa kawayan. Iyon ang nagsisilbing kainan ng mga magsasaka sa tanghali. Hahayo ka na ba? Ering sako mo oh. Sigaw ni Daday sa kinaroroonan ng binatilyo nang gayak ng lulusong sa tuyong bukid ang dalawa. Dini mo ilalagay yung mga munggo. Pagkatuyo na't brown, pwede na. Anito habang papalapit si Frances sa kinaroroonan nila. Nakasunod na rin ang anak ni Tata Ingo. The aunt in authority. Iyon ang image na nakaproject kay Karen habang pinagmamasdan nitong papalapit sa kanila ang binatilyo. Ganon ang ginagawa niya kay Margo kapag gusto niyang ma-intimidate ito.
Anong oras ang balik mo? Ani Frances kay Daday. Casual ang delivery nito nang magsalita. Hindi intimidated. Hindi apektado sa presensya ni Karen. Pwedeng tanghali o hapon. Depende sa'yo. Bakit? May lakad na ba kayo agad? Tanong ng kasambahay nang mapansing hinihintay din ni Shane ang sagot niya. Sa amin na siya magnananghalian ate. Anito, sinulyapan din si Karen pagdaka. Katahimikan. O siya, sige, basta alas 3 o alas 4 uwi natin ha? Teka, bakit itong si Ablerdang nagdedesisyon? Siya ang in charge. Sa loob-loob ni Karen. We'll be back at 3 or you can go ahead kung wala pa ako. Sagot naman ni Frances. Whatever, basta wag kang magpapakita doon kay Rigor ha. Siya, hayo na ng makarami. 2 sakong puno dapat ha, bago mag-10. Sigaw pa ni Daday habang papalayo ang binatilyo. Napaisip si Shane doon sa Rigor part. Sumipat na rin ang dalawa at hindi nag-abalang tapunan si Karen ng tingin o pansin. And worst, hindi na mukhang galit o naiinis si Frances sa ginagawa niya kagaya kahapon. Para bang wala nang anuman iyon dito. Nakapag-move on na sa dispute nila. What's even worse, siya ay hindi pa. Ba't ikaw ang nagdedesisyon? Singhal niya kay Daday na makalayo ang dalawa. Ewan ko sa'yo, inaantay nga kitang magsalita eh. Nagsalin si Daday ng tubig mula sa kupas na pitchel ng mga magsasaka. Hindi kayo nag-uusap? Nakapamaywang ang isang kamay. Pumatlang ito sa pag-inom. Pinilit ko lang yan. Baka ako naiinip sa bahay kaya inaya ko. Saka pinatong ng kasambahay ang plastik na baso sa mesa. Umupo sa bangkong katapat ni Karen. Nagpatuloy sa pag-iistorya. Kala ko mai-excite pagkasabi kong andito ka. Anong mai-excite? Alam kong sasama yon pag sinabi kong andito ka na nga. Hindi pala. Tas ano to? Di kayo nag-uusap? Ni hindi nga yata kayo nagbatian. May kinalaman ba to sa pagkakapang-abot nila ni Benedict? Huwag na natin pag-usapan yan. Baka may makarinig pa. Saka tumingin si Karen sa paligid. Hanggat maaari, ayaw na din sana niyang makaabot kay Achilles ang tungkol doon pag nauwi na ito. Kung bakit kasi naiba pa ang relasyon nila ni Frances. Pinanghihinayangan niya ang nade-develop na sanang friendship sa pagitan nila bago pa nangyari ang insidente. Ayaw ding magsalita nung isa tungkol dyan, dati-rati eh. Kumukontra ka agad pagka kinakalanta rin nitong si Shane, si Francis eh. Ngayon, hinayaan mo lang kanina, di ka nagsalita. Kala ko na paano ka na dyan. Nag-iiwasan ba kayo? Hindi sigurado si Karen kung seryoso ba si Daday. Kasi na may nakakaloko ang isin nito na para bang may iniisip na mga kakatuwang ideya. That threatens her. Bakit ko iiwasan yung tao? Marami na ako iniintindi, Day. Parang nanlamig ang mga pisngi niya. Oh my gosh, namamutla ba siya? Titig na titig sa kanya si Daday. Pansin mo ba? Anito maya-maya. Ano? May gusto sa'yo yung anak-anakan ni Manong. Ayun na nga. Para na siyang binuhusan ng mainit na tubig. Alanganing nag-init naman ngayon ang mga pisngi niya. Si Frances? Namumutla ka. Seryoso sabay turo ni Abelarda sa mukha niya. Saka bigla itong natawa. Napalunok si Karen. May problema ako, Day. Hindi magandang biro yan. Si Benedict na naman. Napaingos ang kasambahay. Gusto ko na tong si Francis kung akong tatanungin mo. What? You're crazy, Abelarda. Positibo lang. Grabe ka naman. Seryoso na. Maliban sa pamumutla mo, ano pa bang pinoproblema mo? Hindi na nagsalita si Karen. Sa halip ay paismid na tinitigan ng kababata. The butterfly is still fluttering in her stomach, triggered by what Daday has just said. Patawa-tawa pa ang bruha. Di nito alam, mababaliw na siya sa nararamdaman. I just heard this from Aling Simang. Inglesera siya pag defensive at isiniwalat na nga niya ang headline kaninang umaga ni Simang. Her voice is sad and her eyes too, habang nagkukwento sa kaibigan. She was sad and is supposed to be. But now, it's just empty inside. Hindi niya alam kung saan na napunta ang bigat na nararamdaman kanina. It's nothing but the fluttering in her stomach, all the way up to her chest and to her throat. And it seemed to numb the crippling pain she was suffering a while ago. Anong nangyayari sa kanya? What is this excitement rushing within her? Hindi ko naman malaman kay Julia bakit ayaw lubayan itong si Ben.
Di na ba talaga marunong kumilala ng pinsan yon? Nasabi na lang ng kaibigan matapos niyang magkwento dito. Kinagabihan, sa bahay ng mga Mortis, matyagang naghintay si Andeng sa labas ng bahay nila Karen. Palingalinga sa dilim. Mag-aalas 10 na yon. Anumang oras ay darating na si Karen kasama itong nag-deliver ng palay sa Bukawi ayon kay Margo. Tagal naman ni ring si Margo. Naiihi na ako. Sa loob-loob ng ali. Minsan pa niyang iwinasiwa sa mga braso. Pinapapak na siya ng mga lamok. Maya-maya'y lumabas na ang pamangkin, dala ang brown envelope at inabot sa kanya. Kailan mo ibabalik, tiya? Nagmamadaling sinipat muna ni Andeng ang mga laman ng envelope. Inaninag sa dilim ang mga titulo na nasa loob. Pinasadahan ng mga kamay. Mabilis lang rin, Margo. Huwag kang matakot, akong bahala. Sutsut nito habang iniipit ang papel sa garter ng kanyang shorts. Sige na, pumasok ka na. Baka makita ka pa ni Nelia. Saka na ito mabilis na sumibat palabas ng tarangkahan. Mas may otoridad ang tiya Andeng kumpara kay Ate Karen, kaya panatag si Margo na sa matatag siya nakakapit. Isinaranan niya ang pinto habang iniisip na hindi siya ipapahamak ng kanyang tiya. Ginulat mo ko. Napasinghap ang dalagitan ng salubungin ni Frances. Naroon pala ito sa sala. Kanina ka pa? Sapo pa rin ni Margo ang dibdib. Kinakalma ang sarili. Kanina pa, sagot ni Frances. Saka sumulyap sa kakasara lang niyang main door. Though they can barely see each other enough dahil sinadya ni Margo na patayin ang ilaw at yung mga nightlight lang ang buksan. Sineset up nila sila Karen at Achilles. Bakit ka nakikipagtulungan sa kanila? Mahinahong nagsalita si Frances, but Margo felt incriminated instantly. Even surprised. She didn't know Frances is aware of the issue up to that extent. Pinilit niyang idaan sa ngiti. Labas ang dimple, kahit na matabang pa rin ang ngiting iyon. Wala yun. Problema nila yun sa lupa. Sila nang mag-usap-usap tungkol dun. Ikinumpas-kumpas pa nito ang mga kamay sa pag-aakalang makukumbinsi nun ang binatilyo. Problema yan sa magkapatid. Saka humakbang si Frances, papalapit dito. Napalanok si Margo. Ano ba tong si Frances? Hindi niya alam kung paanong makikipagdiskusyon dito. Hindi makuha sa simpleng pag-uusap. Wala naman siyang nababanaag na galit sa binatilyo, kaya kinaya naman niyang maging prente pa rin. She feigned innocent. Itinago pa sa likod ang dalawang kamay. Wala naman akong masamang intensyon sa kanila. Mukhang hindi bumenta iyon sa binatilyo. Pagsisisihan mo yan sa huli. Get those papers back. At nakuha pa siyang payuhan nito. Nawala ang peking ngiti sa labi ni Margo. Nag-sink in na sa kanya. Hindi niya kayang paikutin si Frances. Oh yeah? Devoted ka nga pala sa pinsan ko? Her last resort. Kaysa masukol siya nito. Saka siya ngumiti nang may pang-aakit. Dapat maldita siya habang pinamumukha kay Frances na alam niya ang namamagitan sa kanila ng kanyang pinsan. Requirement yon. Otherwise, baka hindi niya masindak basta-basta ang binatilyo. Ipinagtaka pa nitong si Frances sa una ang mga sinabi niya. Nagpatuloy si Margo. Ba't ba ang galing niyong magkunwari? Akala niyo mapapaikot niyo ang lahat ng tao dito? Alam mo, somehow, bagay kayo. Ni Ate Karen, pareho kayong mapagmalinis. Pinaningkitan na siya ng mga mata ni Frances. Alam mo, I liked you. Kahit ba na papilay-pilay ka lang nung una. She poses saka painsultong hinagot ito ng tingin pababa. I really liked you. But upon learning that you like that woman, bumaba ang pagtingin ko sa'yo. Don't turn the table on me, Margo. Sagot ni Frances. At mas nainis doon si Margo ni hindi man ito itinanggi ang tinura niya. That bitch, hindi mo siya kilala. That won't even justify your behavior. Natawa ng mapakla si Margo. See? You agreed, but you still like her. Habang nagpa-flash muli sa utak ni Margo ang itsura nitong si Frances habang hinahalikan ng kanyang pinsan. Hindi yun tinugon ng binatilyo. Take those papers back. Anito sa halip. How does it felt kissing an older woman? Napangisi na ang dalagita. Ipinalupot niya ang mga braso sa batok ng binatilyo. Pakiramdam niya ngayon ay parang laruan si Frances na kaya niyang paikutin
sa kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo? Singhal sa kanya ng binatilyo. Kagaya din ng ibang lalaki si Francis. May kahinaan. Niyapos ito ni Margot. Hindi na nakasagot ang binatilyo. She grabbed his nape, making him move closer towards her. Noon naunawaan ni Francis kung anong ibig nitong mangyari. May naulinigan si Margot na makina ng sasakyan sa labas. It fueled her some more, and she made it sure that they were already caught bago pa nito mailayo ang sarili. Alam niyang hindi siya basta-basta ibabato ni Francis palayo. He's too nice to do that, and she pitied him. Lumagutok na ang doorknob. She met his lips and kissed him. Yes, that same sin that hurt her 2 nights ago. This time, it's for Karen. Mabilis siyang itinulak ni Francis palayo and gave her that contempt look. But it's too late. Karen has already entered. Saglit na natigilan si Karen sa kanyang dinatnan. Tama bang nakikita niyang ayos ng pinsan at ni Francis? This guy is doing this again? Nagsimulang manginig ang mga laman-laman ni Karen. Hindi siya agad makahuma o baka mag-outburst siya. Ano to, Margot? Pinilit niyang maging mahinahon. Naginit naman ang pakiramdam ni Francis. Mabilis na tumiklop ang dalagita. Tumitiklop kapag harap na ng totoo si Karen. Nag-astang kawawa. Nag-astang api. Alam nito, somehow, na walang sinisino ang pinsan kapag totoong galit. Get upstairs ngayon din. Mariin ang utis ni Karen ni hindi nagtangkang sulyapan ang pinsan. Mabilis namang tumalima ang dalagita. Walang lingon likod na iniwan ang binatilyo. Alam na ngayon ni Francis. Siya ang ibig pagbuntunan nito. Hindi naman siya nagkamali nang salubungin siya ng matalim na tingin ng dalaga. What do you think you are doing? Karen is disgusted but still tries to contain her voice. Maririnig sila ni Ateng. Hinarap ito ni Francis. Nagtangkang magsalita but ended up swallowing a lump. As if he is the main culprit here. You should not ask her to leave. Siya dapat ang tanungin mo. Ayaw na ayaw ni Francis na ipinagtatanggol ang sarili. Either you be fool and judge him or you investigate yourself. Can't you speak for yourself? Wala ka bang gulugod? Anong gulugod? Problemadong balik ng binatilyo. Maliban sa hindi niya alam ang gulugod, hindi niya maintindihan ang galit ni Karen at bakit siya agad ang kriminal dito. Alam kong may gusto sa iyo ang pinsan ko. But it doesn't mean you could take advantage of her. Mali na agad yung iniisip mo, piling ni Francis. Para namang namanhid ang diwa nitong si Karen. I really thought you're a mild-mannered guy. This seemed to be your modus, she said sarcastically. What? Anong modus? Napantastikuhan na ng lubusan si Francis sa puntong iyon. Tell me, what's between you and Margot? Wala. Karen slaps him on the face. Ubos lakas. Something he must have received from her 2 nights ago. Either you're lying or this is really your style. Sumbat pa ng dalaga. Katahimikan. Walang nagtangkang kumilos o umimik man. Ilang sandali bago nakahuma si Francis, nasaksihan pa ni Karen ang pagtagis ng mga bagang nito. Aalma, pero hindi sapat ang tapang nito para mawala ang galit niya. What do you want me to say? Hamon nito kay Karen nang harapin siyang muli. Nauubusan na siya ng pasensya. What's the truth? Anong namamagitan sa inyo? Upon meeting his mother, alam na ni Karen na mabubuting tao ang mag-ina. These folks are pure in heart. Alam niyang totoo din ang sinasabi ni Francis that it's Margot. Ang hindi lang niya matanggap ay kung bakit siya mismo hindi ma-validate ang sakit na nararamdaman niya. I don't think you are ready to listen now. You couldn't even hear yourself. Francis' gaze turned cold, akmang tatalikuran na siya, subalit mabilis na pinigilan ni Karen ang braso nito. Don't dare, I'm still talking to you. Banta niya sa binatilyo. Francis moved in a way na may bibitawan ni Karen ang braso niya. He hates it when someone's trying to take control of him. He will stay or leave if he really wants to. This time, he really prefers to do the last. Karen is agitated, and it's not a good idea if he dealt with her kung nagagalit din siya. You want to know the truth? Hamon niya. Then he moved again, making it sure na makikita ng maayos ni Karen ang mukha niya, ang mga sasabihin niya. He stares at her, sa mga mata nitong hindi natutuwa. Nagpatuloy si Francis. You think too much. You talk too much. Who's impulsive now?
Napalunok muna si Karen bago nakapagsalita. Walang meron sa amin ni Margot. Sinuring maigi ni Karen ang anyo nito para makumbinsi. Only to be fascinated. Mayroong iba sa mga mata ni Frances sa tuwing nakatingin ito sa kanya. It is all silent at gano'n na lang ang biglang paglakas ng mga pintig sa dibdib niya. Suddenly, she felt scared of being unable to grasp their situation. Kung bakit gano'n na lang kataas ang emosyong nadama niya ng datna ng ayos ng dalawa. It is out of her common sense. Alam niya, it even surprises her that now she's uncomfortable with that idea between Frances and Margot. But you like her? Hindi niya ngayon mawari kung saan siya humugot ng rason upang itanong dito ang bagay na iyon. You know that I don't. Sagot ni Frances. He now looks more gentle. He looks at her na para bang nakikiusap na unawain niya ang isang basic na katotohanan. What's the total truth, Frances? He paused for a while. Tila sinusuring maigi ang sasabihin o kung balak bang sumagot pa. I'd like you to know me, Karen. And I wanted to know you. As a former platoon leader, Karen tried to be discreet when it comes to her emotion. Kahit na namamangha ay nagawa niyang huwag iyon ipakita sa kausap. Because right at that moment, he meets her soul, shedding her tears as she drives her way home a while ago. Tired of what her life used to be. Wanting someone to truly find her. Matagal bago nakasagot si Karen. Hindi na hinintay ni Frances na tumugon ito. There are forces he knew that he must submit to, regardless whether it is painfully inconvenient on his part. Pain has taught him to tame himself. Margot is in the verge of rebelling against you. Pwede bang huwag mo muna siyang pagalitan? Pakiusap niya kay Karen bago umalis. Rebelling? Why? Ina-adjust muna ni Karen ang kanyang sarili as they shifted the conversation. Tingnan mo kung anong nawala sa mga gamit mo. May mga papel siyang inabot sa tiyahin niyo kanina. Kaya Aling Anding, huwag mo muna siyang pagilitan. Make her help you on recovering whatever your aunt has taken instead. Try to understand her. Hindi niya binigyan ng anumang karapatan itong makisig na anak ni Amalia na pagsabihan siya kailanman tungkol sa pinsan subalit tila may punto ito. Maraming naganap sa araw na iyon para kay Karen. Hindi niya inisip na magkakaparto pa ngayong gabi ang init ng ulo niya kila Tia Anding kanina umaga. Ang kanyang si Ben. Nakablock muna sa cellphone niya. She couldn't just go back to him that easily. Once more. Not anymore. Not this time. What's so outstanding as she lay down to bed that night, that she is starting to discover that elusive mystery between herself and Frances, na simula pa'y naroon na. Kinabukasan, binanggit ni Karen kay Daday ang concern niya kay Margot at sa mga titulo. Sa ngayon, ayaw muna ni Karen na may ibang makaalam ng tungkol doon maliban sa kanila. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Daday na isasama si Frances sa bukid. Pwede ba? Itigil mo ang pambubugaw dyan kay Frances at Shane. Diniinan ni Karen ang pagpunas ng windshield saka mabilis na sinulya pa ng kasambahay. Mamimitas lang kami ng munggo, saka nasa edad na sila, no? Bahala silang magkagustuhan kung gusto nila. Nang aasar ng umiti si Daday, nang irapan siya ni Karen, sabay tapon sa hawak nitong basahan. Nakagayak ding dumaan si Karen sa bukid kay Tata Ingo ng araw na iyon. Kukuhanin ang huling inventaryo pagkatapos ay didiretso sa Bukawi. Mag-iingat pa rin kayo, baka matuntun siya nung naghahanap sa kanya. Binuksan na ni Karen ang driver's seat tsaka ipinatong sa katabing upuan ang shoulder bag. Napaka-protective mo naman. Kahit naman kay Margot, di ba? May lusot ka dyan. Sige na, huwag ka na mag-alala. Di ko naman siya pababayaan. Di na kami sasabay sa'yo, mas masarap ang maglakad. Malaki ang tiwala ni Karen sa kaibigan. Ang totoo, Abelarda is a much better protector at heart. Hindi naman siya nagdalawang salita pa. Habang nagmamaneho patungo sa bukid, malapit na nun si Karen sa kubo ng madaanan ang ilang mga scout ranger na nagja-jogging. Nahiya tuloy siya sa pinapalipad niyang alikabok. Jervis! Tumungaw siya sa bintana ng kotse nang mapagsino iyon. Hey! Nagminor siya at sinabayan ang pagtakbo nito. Ganda pa rin ang ties natin ah. Sininyasan ni Jervis ang mga kasamang mauna na, bahagyang lumapit sa kotse. Sabayan mo akong tumakbo minsan. Tabi ko lang to.
Saka na bahagyang binilisan ni Karen ang takbo ng kotse, ipinark sa may tapat ng kubo. At pagkababa ay hinintay si Jervis na makalapit. Tinanghali ka yata. Salubong niya sa binata. Pahinga ko ngayon. Ibig sabihin hawak nito ang sariling oras. Kumusta? Kumusta ng bisita niyo? Habang pinupunasan ni Jervis ng panyo ang pawis sa noo. Mabuti naman, malapit nang makalabas yung mama niya. One of these days, makakauwi na sila kuya. Tumango ang binata. Yung ama niya nakakausap ba niya? Humiling si Karen. I don't think so. Habang tinatanaw mula sa kinaroroonan nila ang mga namimitas ng munggo. Saglit na natahimik si Jervis. Just last night, nakausap niyang muli ang ninong mulo sa phone. If what he just told him was verified, kailangan ding mag-ingat nila Karen. Sinadya niyang sa bukid mag-jogging ngayon dahil malaki ang tsansa na magkikita sila ng dalaga nang hindi niya sinasadya. Bakit? May problema ba? Balik tanong ni Karen sa kaibigan. Natanaw na niya si Aling Andeng mula sa malayo sa puntong iyon. Hindi pa humuhupa ang galit niya dito sa ginawa nila ni Margo. Paahon na ang ali sa may bukid, may dalang isang bungkos ng pechay. Pagka-harvest, nandito sila. Wala namang naiaambag pagkapanahon ng pagtatanim sa loob-loob ni Karen. Nagpatuloy si Jervis. May mga nababanggit ba si Achilles sa'yo tungkol sa ama niya o itong si Frances? Bakit? Baling niya sa kaibigan. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko sa Baguio. May usap-usapan that this certain Robert is connected with the syndicate. Napatango si Karen. Matalino talaga si Jervis. Hindi na niya ikinagulat na malalaman nito ang tungkol doon, given the information na isiniwalat niya patungkol kay Frances. Natanaw na siya ni Tia Andeng sa puntong iyon. Nginitian pa siya ng ali. Nagpatuloy ang binata. Tungkol kay Frances, saglit lang Jervis. Kailangan ko lang kausapin ng Tia Andeng. Sure, go ahead. Sa kanan niya nilapitan ng ginang. Lalo pang lumapad ang ngiti ng tiyahin nang makita siyang papalapit sa kinaroroonan nito. Para bang giliw na giliw ito sa kanya. Ba't kinakaya nila iyon? Magpakita ng kagiliwan kahit bulukang nasa kalooban? Karen, nandito ka rin pala. Nakita ko sila Francis doon. Nilingon niya ang taniman ng pechay na itinuro nito. Andun nga sila Daday at ang sasadyain sana niyang si Tata Ingo. Tia, alam kong nasa iyo ang mga papeles ng lupa. Pilit hinahon niyang wika. Pero agad ding nahalata ni Jervis na may tensyon sa pagitan nila. Saglit na natameme ang ginang, pero nakabawi din. Anong papeles? May kunwaring ngiti pa rin ito sa labi. May nakakitang inabot sa iyo ni Margo ang mga titulo. Bakit niyo ginagawa ito? Ginagamit niyo pa yung isa. Aba, teka nga, pinagbibintangan mo ba ako? Nag-iba na ng volume ang Tia Andeng sa puntong iyon. Kulang na lang ay mag-megaphone at ipagsigawan sa mga naroon na inaalipusta siya ni Karen. Ang resulta, napatingin sa kanila ang mangingilang pumipitas ng munggo. Nahahapong napamaywang si Karen saka nasapo ang noo. Tia Andeng, huwag na nating palakihin to. Ibalik niyo na yung mga titulo bago pa makarating kay Achilles to. Maayos ang pakiusap niya subalit desidido yata talagang mag-iskandalo ang ali. Magkakagulo talaga tayo dito kapag ipinagpilitan mong nasa akin yung mga hinahanap mo. Tia, huwag na ho kayong magsinungaling. Dati pa naman na kayo interesado sa mga yan, hindi ba? Lalong napatingin ang mga nasa kubo nang tumaas din ang boses ni Karen. Natigilan ang ginang. Aling Andeng, sa kubo niyo na ho pag-usapan to. Tangkang awat ni Jervis. Nilapitan na nito ang dalawa. Subalit hindi iyon pinansin ng ali. Tingin mo natatakot ako kay Achilles? Aba, at totoong nasaktan nga ang ginang. May hinanakit ito sa mukha. Ikaw dapat ang matakot sa kuya mo. Kinakalantari mo yung anak-anakan niyang inuwi niya sa inyo. Pakiramdam ni Karen, nawala ng kulay ang mukha niya sa puntong iyon. At first, what she just heard from Tia Andeng sounds foreign to her. Kahit kay Jervis, it took him a while to just process the accusation. Hindi ka makakibo? Hindi ba totoo? May namamagitan sa inyo nung Frances. Sabay turo sa may kubo. Lahat ng mata ay nakay Karen. Tila may namumuong kuryente sa dulo ng mga daliri niya. Bulungan. Inaalam ng ibang magsasaka kung sino yung Frances.
Ang iba namang nakakaalam ay lingon din sa may kubo kung saan naroon ang nagulat ding binatilyo. Kulang na lang ay itago na ito ni Daday sa kanyang likuran. Anong ginagawa ni Karen? Bakit hindi niya sinasagot ito? Naghihintay si Jervis. Bakit hinahayaan ni Karen na siraan siya ni Aling Anding? May ebidensya ka ba sa ibinibintang mo sa akin? Hamon pa ng ginang. Walang planong sumuko. Hindi pwede ditong manalo lang. Nais nitong manalo ng knockout ang kalaban. Wala nang maisagot si Karen. Si Francis din mismo ang ebidensya niya. Kahit hindi na muna iyong mga titulo. Kahihiyan na lang ang itira ni Anding para sa kanya. Kaya kong iharap ang taong nagsabi sa akin ang tungkol sa inyo ng lalaking yun. Kaya sa susunod na maninira ka, tingnan mo muna ang sarili mo't baka may sarili kang kasiraan. Hirit pa rin ang kanyang tiyahin. Andeng, ano ba naman tong pinagsasabi mo? Nobyo ng anak ko rin si Frances. Napaka-imposible naman ng tinuturan mo't parang pamangkin lang ni Karen ring tao. Di makatiis na sumagot si Tata Ingo. Lumakas din ang loob ni Daday. Aling Andeng, nakita ko sa CCTV. Inutusan mo si Margo na nakawin yung mga papeles. Kung ayaw mong isoli, sa barangay na lang kayo mag-usap. Hindi papansin doon ang mga bintang mong puro pantasya. Napamata na lang dito lahat ng naroon. Imbento lang ni Daday yung CCTV. Matagal na siyang asar dito kay Aling Andeng eh. Magtigil ka riyan, ulik baka. Asik ng ginang sa kasambahay. Si Benedict nga, pinakalantari mo rin sa anak mo. Sumagot muli si Daday. Daday, awat na. Si Tata Ingo. Sige, magreklamo kayo sa barangay. Wala kayong mahihita sa akin. Pinagtutulungan na si Andeng laban kay Karen, kaya minubuti na niyang sumibat. Aantayin ko pa yung imbitasyon ng barangay. Malayo na'y nagsasabi-sabi pa din ito. Hindi pa rin agad nakahuma si Karen. Hindi pa rin marinig ni Jervis ang mga salitang inaasahan niya mula dito. Napapahiya pa rin si Karen. Alam niyang ginawa lang nila Tata Ingo at Daday iyon para ipagtanggol siya sa marami. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila naniniwala sa sinabi ng Tianding. Para siyang naliliit lalo sa ginawa ng mga ito. Nawala na siya ng pag-asa sa puntong iyon. Hindi niya na alam kung paano pang mababawi ang mga titulo. Halika na, Jervis. Aya na ni Karen maya-maya. She returned to her car. She's not making any eye contact. Mula sa malayo ay nakita ni Jervis ang pagtatangka ni Frances na sumunod kay Karen, subalit pinagilan ito ng kasambahay. Sumunod na siya sa dalaga. He's anxious to accept na may katotohanan nga ang mga sinabi ng Aling Andeng na kahit habang nasa biyahe na sila pabalik ng kampo, ay hindi pa rin itinanggi ni Karen sa kanya na may relasyon nga sila ni Frances. Admission in silence. Nais matawa ng nakakaloko ni Jervis sa nalamang iyon.